sa kanyang panahon. May mga taong abusado. Tinulungan mo lang at lahat, ikaw pa ang minamasama. Ganito po ang naging karanasan ni May sa ating dulang sa kanyang panahon. Heto yung 17,000 na hinihiram mo, Kuya Danny. Dinagdagan ko na rin ito ng 3,000 para meron kayong panggastos. Bali, 20,000 lahat ito. Uy, salamat, May. Ken, sabi ko na nga ba, hindi niyo ako bibiguin eh. Ang babait niyo talaga. Kuya, dapat lang natulungan ka namin. Dahil kapatid ka ni May. At saka, ikaw yata ang dahilan kaya nagkatuluyan kami nitong maganda kong asawa. Sabi nga pala ni Ken, Kuya, huwag mo na raw bayaran yan. Huh? Ang asikasuhin mo na lang ay mapalago yung bubuksan mong negosyo para makabangon kayo. Salamat ulit sa inyo. Mami! Daddy! Oh, Jane, bakit? Gusto ko po sanang dulin itong tablet ko pag namasyal tayo. Okay lang po ba? Huwag na, anak. Para ma-enjoy mo yung mga place na pupuntahan natin. Uy. Okay po. Ang ganda naman ng tablet na yan. Di ako magugustuhan yan ni Junior ko. May, Ken, Kaya, baka naman pwedeng hingin ko na lang yan. Po? ha? Pero, Tito Danny, sa akin po ito. Pasalubong ni Daddy. Ibibili ka na lang nila, Jane. Bigay mo na lang sa akin yan. Kaya ka naman nilang ibili ng mas maganda pa dyan eh. Pero, Anak. Sige na. po, Ibigay mo na lang yan sa tito mo. Ibibili na lang kita ng iba. Oh, ayan ha. May panggastos na tayo. May puhunan pa sa online business na gusto mong pasukin. Oo nga. At may pang-inom pa kayo ng barkada mo. Dahil bukod sa sinobrahan mo ang hiningi mo sa mag-asawa, aba, dinagdagan pa nila. Utak lang yan. Ano ba? At saka marami naman silang pere. Hindi nila ito ikahihirap. Pero nakahiya pag nalaman nila yung mga ginagawa mo. Nasa abroad pa man si Ken. Tinutulungan na tayo ng kapatid mo. Dahil nga natanggap ka sa trabaho. Ngayon naman, binigyan ka pa ng malaking halaga. Tayo lang naman na nakakaalam nito eh. Siguro naman, hindi ka magsusumbong dahil para sa atin din itong ginagawa ko. Ang gusto ko lang naman sana, Danny, kuhanan mo na yung paglalasing. Kaya ka naalis ang mga naging trabaho mo dahil dyan. Makitid ang utak ng mga naging boss ko. Hindi marunong makinig sa katuwiran ko. Tao. Libangan ko lang naman ito eh. Kaya ikaw, huwag mo silang gayahin. Huwag mo akong pakialaman. Oh, Ken, eto na yung merienda natin. Uy, sarap niya na. Ginatan. Luto ko yan dahil alam ko magugustuhan mo. Tara na, kumain na tayo habang mainit pa. Oh, sige. Si Jane. Meron na akong naitabi para kainin niya pagdating galing sa school. Oh, kumusta naman yung grocery natin? Ayos naman. Malakas. Kaya hindi ako nanghihinayang na hindi na bumalik pa sa abroad. Ay naku, talagang hindi na ako papayag na umalis ka pa, ha? Sapat na naman yung kabuhayang naipundar natin. Ito na lang ang ating palalaguin. Opo, misis. Naalala ko, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Yung kuya ko, tumawag na naman. Wala na raw silang makain ng pamilya niya. At malapit na rin maputulan ng tubig at ilaw. Ganun ba? Oo. Eh, di bigyan natin ng groceries. Tulungan na rin natin sa ilaw at tubig. Nakakaawa naman kung mapuputulan sila. Nakakahiya na nga sa'yo eh. Para naman kasing umaabuso ng kuya ko. Bakit mo naman naiisip yun? Ay, noon pang tinutulungan na natin sila. Pero hanggang ngayon hindi pa rin siya makabangon.
Hindi makahanap ng trabaho. Malay natin, baka mapalago niya ang online business na binuksan niya. Kaya magtiwala pa rin tayo sa kanya. Kaya nga masaya kami ni May, Jonathan. Dahil maganda ang takbo ng mga negosyo naming mag-asawa. Hey. Lalim ng buntong hininga mo, ah. Anong problema? Yung tiyan ko, yung nagpalaki sa akin. O bakit, may sakit ba? Wala naman. Lagi ko rin silang tinutulungan. Kahit nung nasa ibang bansa pa tayo. Kaso nabisto ko eh. Kaya pala sila nagigipit dahil lulong sila sa sugal ng mag-asawa. Ha? Oo, kinausap ko sila ng maayos. Huwag naman ganun. Dahil masamang libangan niyang sugal. Babaon ka niyan sa hirap. Abay, nagalit pa sa akin eh. At katakot-takot na sumbat ang sinabi nila sa akin. Naalala ko tuloy yung kapatid ni May. No. Matagal na rin namin tinutulungan. Sabi ni May, pakiramdam niya, parang sumusobra na yung kuya niya. Sabi ko naman, bigyan namin ng chance, baka naman this time, makabangon na siya sa negosyong binuksan niya. Nakita niyo na ba ang business niya? Alamin niyo rin yun. Dahil baka nga inaabuso na kayo ng mga tinutulungan niyo. Eto na ang kape mo. Oy, bakit parang inis ka? Papaano po? Lasing ka na naman kagabi. Sa halip na asikasuhin mo yung online business na sinalihan mo, wala! Nakatenga lang yung mga product mo. Tuloy hanggang ngayon, kapos pa rin tayo. Pati pambayad sa school ng mga anak natin, wala ka maibigay. Naku. Oo nga pala. Bayaran na nga pala ng matrikula ng mga bata. Oy, amo. Pupuntahan ko si Ken mamaya. Siya naman ang hihingan ko ng pera. Dani naman, hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Matagal na tayo umaasa sa kanila. Remy, wala akong dapat ikahiya sa kanila. Kapatid ko si May. At yun namang si Ken, malaki utang na loob nun sa akin. Hindi niya makakatuluyan si May kundi dahil sa akin. Torpe yun si Ken eh. Hindi pa gwapo. Kaya kung hindi ko siya tinulungan sa kapatid ko, hindi siya tatanggapin nun. Pero mali pa rin na samantalahin mo ang utang na loob niya sa'yo. At saka isa pa, hindi naman sila nagkulang. Tumigil ka nga. Pabayaan mo lang ako sa diskarte ko. Wala si Ken, Kuya Danny. Ah? Dinalaw yung mga biyanan ko. Ay, sayang naman. May sasabihin sana ako eh. Bakit ano ba yun? Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin? Kasi, alam mo, May, walang-wala na kami. Kaya sana, Hihingi ka ng tulong. oo sana eh. Kumusta na ba yung online business na binuksan mo? Ano nang balita doon? Wala ka man lang na ikukwento sa amin. Ano naman eh, hindi pa kumikita. Napapagod na nga ako sa kaasikaso eh, pero wala pa rin eh. Talaga? Kaya pala kahit isang post mo tungkol doon, wala ako nakita. Kuya, sana naman, tigilan mo na yung paglalasing. Ha? Para makapokus ka sa pagbangon nyo. Sino makatindila nagsabi sa'yo na naglalasing ako? Hindi ko ginagawa yun. Galing ako sa inyo kahapon. At narinig ko yung pag-uusap nyo ni Ate Remy. Kaya hindi ka makapagkakaila sa akin. Kuya, walang buting maitutulong sa'yo ang paglalasing. Ang hirap sa'yo. Minsan ka lang nakatulong, ang dami mo na sinabi. Alalahanin mo dahil sa akin kaya kayo nagkatuluyan ni Ken. Minsan? Kuya, ilang taon na kaming tumutulong sa inyo. At saka kung wala namang magandang katangian si Ken hindi ko rin naman
siya matututuhang malin kahit na ano pang gawin mo. Ay, sana naman, huwag mo nang isumbat yun. Para bang gusto mo pang bayaran namin eh. Tama na. Kung ayaw mo akong tulungan, di wag! Kalimutan mo nang may kuya ka! Dami na nainom ko. Doon sa bahay ni Pare Merto. Buti na lang. May pera siya. Kaya nakatoma kami ng gusto. Kaya lang, naantok na ako. Dito na ako matutulog. Di na ako papasok sa kwarto namin ni Remy. Di ako, bubungangaan na naman ako. Pag nakita lang lasing ako. Dito na lang ako matutulog. At nagtalo pala kayo ng kuya mo habang nasa probinsya ako ni Inay. Eh, hindi ko na kasi natiis na hindi sabihin sa kanya. Lahat ng narinig ko sa pagtatalo nila ni Ate Remy. Pinayuhan ko rin siya. Nasabi ko, tigilan na yung alak para makapokus siya sa pagbangon nila ng pamilya niya. Kaso, nagalit pa. Kalimutan ko na raw na may kuya pa ako. Sabi lang niya yon dahil mainit ang ulo niya. Dahil nga nabuko ang mga ginagawa niya sa atin. Kinahiya ako sa iyo eh. Dahil sa ugali ng kapatid ko. Asawa mo ko, May. Kaya hindi ka dapat mahiya sa akin. Mommy? Daddy? Oh, Tumawag po si Tita Remy sa phone. bakit? Bakit daw? Si Tito Daniel po. Oh. Nasa gasaan. Ano? Oh, Diyos ko! Ang kapatid ko! May... Salamat dumating kayo. Ate Remy, kumusta na si Kuya? Hindi pa siya nakakamalay. Ang sabi ng doktor, kailangan daw magising na siya para masabing ligtas na siya sa panganib. Ano ba nangyari, ate? Bakit nasa kasaan siya? Nakakahiyaman sa inyo. Suga pa kasi sa alak yan si Danny. Yun ang dahilan. Kaya madalas siya matanggal sa mga pinapasukan niya noon. Para makabangon kayo. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangungulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo po sa tamang landas. Ang lahat ay magbabago, mananaig ang matuwid, mangingibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon.
May taong nagbubunto ng ngit-ngit at sisi sa kanyang kapwa na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang pinakamamahal. Bagay na hindi nararapat at dapat na ituwid hanggat maaga, sapagat mahirap magsisi sa dakong huli. Lalo pa at ang pagkakasalahan ay ang sariling dugo at laman. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Raul sa ating dunang sa kanyang panahon. Gunggong ka mo, alika. Gunggong ka Alika. Bitawan niyo pong kwelyo ko. Hindi ka pala bumili ng alak kagabi. Masama po kasi inyong alak. May sakit kayo sa baga. Bumili ka ng alak! Wala na po akong pera. Ang kinita ko po kahapon sa pangangalakal, ibinili ko ng bigas at ng masustansyang ulam para sa inyo. Huwag na po kayo magalit, Itay. Talagang gunggong ka Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Huwag mo akong tatawaging Itay! Kayo po ang tatay ko. Hindi kita anak! Huwag niyo po sabihin yan. Nakamulatan ko pong kayo ang aking magulang. Itinapon na kita. Itinapon niyo po ako. Inampun ako ng ibang tao. Eh bakit nagbalik ka pa sa akin? Dahil kayo po ang tunay kong magulang. Kayo ang dapat kong makasama at paglingkuran. Ilang beses na kitang pinalayas. Paulit-ulit po ako nagbabalik dahil hindi ko po matim na kayo pabayaan. Kailangan niyo po ng kasama. Kailangan niyo ng mag-aasikaso at mag-aalaga sa inyo. May sakit po kayo. Hindi kita kailangan lumayas ka. Kahit palayasin niyo po ako, hindi ako aalis. Ganun. Ayaw mo lumayas, ha? Tingnan ko tigas mo. Tay, hindi po ako aalis kahit paulit-ulit niyo ako saktan. Kung ka Dahil sa'yo na walang pinakamamahal kong asawa. Namatay siya ng isilang ka. Kaya sa langit ang naging galit ko sa'yo. Kaya hindi kita matatanggap na anak kailanman. Kumukulong dugo ko kapag nakikita kita, lumayas ka. Layas! Tama na po, Itay! Tama na po! Kapag hindi ka lumayas, mapapatay kita. Itay! Itay, inuubo na naman po kayo. Nahihirapan na naman po kayo huminga. Kakagurin ko po ang likod nyo. Pati ang dibdib nyo. Para magginawaan po kayo. Huwag mo akong hawakan. Nandito yun ko sa'yo. Layuan mo ako. Itay! Hindi kita kailangan! Lumayas ka, hindi kita anak. Hindi kita anak! Tama na muna yung paghahalongkat mo ng basura, Emo. Magmerienda ka muna. Hindi na, Tina. Ang ipangmimerienda ko, dadagdag ko na lang sa kikitain ko sa araw na to. Para makabili ako ng masustansyang pagkain at gamot ng tatay ko. Puro Itay mo na lamang ang inaalala mo. Pinababayaan mo ng sarili mo eh. Hindi tamang ginagawa mo, Emo. Tina, Kaibigan kita, kaya naawa ako sa'yo. Okay lang na pagmalasakitan mo ang Itay mo kung nagmamalasakit din siya sa'yo. Pero hindi eh. Madalas kang saktan ni Mang Raul. At hindi kanya tinuturing na anak. Itinatakwil ka niya. wala sa akin yun. Alam kong nasasaktan ka. Ang kirot ng mga tama ng kahoy at iba pang bagay na inihahampas sa akin ng Itay ko'y hindi ko iniinda, Tina. Nawawala rin naman ng mga pasa ko. Gumagaling ang aking mga nagiging sugat. Nawawala ang hapdi. Pero ang kirot sa isip at puso ko ng pagtatakwil sa akin ng sarili kong ama, yun ang iniinda ko. Ang hindi mawala sa isip ko at labis na sumusugat sa puso ko. Emo, Sa kabila ng kalupitan sa akin ng Itay, mahal ko pa rin siya. Pero hindi ko kasalanan ng pagkamatay ng inay ko nang isilang niya ako. Bakit ako ang sinisisi ng Itay ko? Bakit niya ako tinatakwil? Bakit? Bakit?
Emo, Ha? Mama Minya, mano po? kawan ka ng Diyos. Ay. Basang-basahan ng pawis Kakatapos ko lang po kasi magbenta ng mga kalakal sa junk shop. Ay, hayaan mong sapnan kong likod man nitong panyo ko. Huwag na po, matutuyo rin po ito. Baka magkasakit ka. Sanay na po akong matuyo ng pawis sa likod. Emo, bakit kasi nagpapakahirap ka pa? Kailangan ko pong kumilos para masuportahan ko sa pagkain at mga gamot ang itay ko. Sa pamamahay namin, hindi ka kailangan magtrabaho. Kahit wala kang gawin, kakain ka sa oras. Pag-aaralin kita. Hindi ganyang nalilimahit ka. Mama Minya, Sa mahigit 10 taon na kinupkup ka ng pamilya namin. Napamahal ka na sa akin, Emo. Itinuring na kitang parang tunay kong anak. Kulang na lang na ako ang nagluwal sa'yo. Mahal na mahal kita. alam ko po yan. Kaya naman po labis po ako nagpapasalamat sa lahat ng pagmamahal at kabutihan niyo sa akin. Pero nang malaman mong hindi ka namin tunay na pamilya, umalis ka sa amin. Kailangan ko po kasing samaan ng itay ko para hindi siya mapag-isa sa buhay. Pero kawawa naman ang buhay mo sa piling ng tunay mong ama. Baka pagtitiis po ako para sa pagmamahal ko sa itay ko. Hanggang kailan ka magtitiis, Emo? Habang buhay po, Mama Minya. Handa po akong magtiis habang buhay. Baka sakaling matanggap rin po ako ng itay ko. Dahil na mga pare ko. Sagot ko lahat, pati pulutan. Okay ka talaga, Peglat Basta kumita ka sa racket mo, hindi mo kami nakakalimutan ng tropa. Hindi kita katropa, Dolly. Magkaradyo tayo! Joke lang. Wala namang masamang tinapay sa akin Kahit gaya mong tibo, okay lang sa akin na makaumpuan ko. Huwag lang si Raul. Bakit, Peklat? Ano ba problema mo sa akin? Tanong ka pa bago ka pa lang lumalapit, nuubo ka na Lumayo ka nga rito, baka maawa pa ako sakit mong titi ko ka. Sakit mo magsalita, tarantado ka. Umuko mo muna, anak! Ha? Hayop ka, Peklat. Kahit siga ka, hindi ako pa-agrabyado sa'yo. Papalag ka, ha? May nalulumpuhin kita, ha? Emo! Emo! Tama na muna yung pagkakalkal mo ng basura. Ang itay mo! May masamang nangyari ba sa itay ko, Tina? Ginugulpi ni Peklat yung sigang sa kanto. Ginugulpi ang itay ko? Bakit? Hindi ko alam. Puntahan mo agad ang itay mo at baka mapatay siya. Tarantado ka, lakas ng loob mong kumasa sa akin, titi ko ka. Isang tadyak ko lang sikmura mo, bulagta ka na. Hindi ka na makagulapay. Hindi ako magpapa-agrabyado sa'yo. Uy! Dumampot ka pa ng tubo, ha? Sige! Tubo mo! Laban sa matalas ko! Uy, Peklat! Huwag mo na si Raul. May sakit niya, pare! Walang mesa may sakit sa akin. Bago niya ako mahataw ng bakal, gigripuan ko yung katawan niya. What? Ito! Ha? Peklat! Sino mo ang sakit mo na saksak? Ha? Emo! Itay. Emo, hindi mo dapat iniharang ang katawan mo sa pagitan namin ni Peklat. Hindi ko po mapapayagang
madisgrasya kayo, itay. Mahal ko po kayo. Kahit 10 po ang buhay ko, itataya ko lahat para po sa inyo. Mahal ko po kayo. Mahal na mahal. Kahit hindi niyo ako matanggap na anak. Matapos mong itay ang sarili mong buhay para sa akin. Ngayon ko nakilalang mga pagkakamaling nagawa ko sa iyo. Hindi kita dapat pinagmalupitan. Pinagsisisihan ko ang lahat. Itutuwid ko na ang mga pagkakamali ko sa iyo. Pupunan kong lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Emo? Emo? Oh. Patawad. Patawad. Hindi totoo ang sinabi ko sa iyo na hindi kita anak. Dugo ka ng aking dugo. Laman ng aking laman. Anak kita, Emo. Tunay kitang anak. Sa kanyang panahon, nabubura nga ba ang mga alaala? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Loleng sa ating dunang sa kanyang panahon. Manang Loleng, huwag na kayong mag-abalang magluto ng hapunan. Sa labas na lang kami kakain ni na Henry at Benji. Aalis na ho kami. Ay, naluluto na itong pesang dalag, Mabel. Ah? Ay, alam mo ba? Sariwa ang mga dalag na ito. Tumatalon-talon pa ito nang biling ko kanina sa palengke. Para nga din huwag na kayong mapagod. Magpahinga na lang kayo. Ay, kaya ko pang magluto. Lahat ng gawain dito sa malaking bahay, kaya ko pang gawin. Ang mabuti pa, tawagin mo na si Henry at Benji. Ipaghahain ko na kayo. Napakasarap nitong pesang dalag na niluto ko para sa inyo. Ay, magsikain na kayo! Oh, nakita mo na ngayon kung gaano ka-accessible para sa mga mamimili ang pwesto ng loting ito para sa plano mong itayo ang convenience store, Elmo. Eto nga. Mukhang hindi na talaga ako magdadalawang isip na bilhin ang lote nyo, Henry. Saktong-sakto sa matagal ko ng pangarap na retail store. Nakita mo naman, for commercial purposes talagang kinapreprestuhan ng lote namin. And once na maitayo mo na rito yung tindahan mo, I'm sure, dudumugin ito ng customers, ng consumers. And you know what? Makatutulong ka pa sa employment ng mga tao sa lugar na ito. Exactly. Yan din ang isang purpose ko sa pagtatayo ng negosyo. Ang makatulong na mabawasan ang unemployment rate dito sa bansa natin. Well, ako, saka mga kapatid ko, ikaw lang akong hinihintay namin to close the deal. 20 million. Mhm. Nakahanda ako kung kailan natin pag-uusapan ng tungkol sa mga dokumento. $20 million. O, okay sa akin yun. Okay yung presyo na yan. Mahigit 6 na milyon na tayong tatlong magkakapatid niyan. Nagmamadali na rin ako. Dahil ayokong mabitin yung ipinagagawa kong rest house. Kaya wala nang problema sa party ko. O so tawagan mo na si Henry. Sabihin mo, pumapayag tayo sa 20 million pesos na tawad ng kaibigan niya si Elmo. Sabihin mo rin, nakahanda tayong ayusin ang deed of sale. Ay! Ano yung malakas na ingay na yun ay nanggaling sa kusina? Parang mga pinggang nabasag yun ah! Hindi kaya sa manang Loling na naman? Teka nga, maiwan ko nga muna itong mga labahin ko.
Baka kung ano na naman ang nangyari sa matandang yun, ah. Babet! Babet! Ay, Diyos ko! Manang Loling! Ano nangyari sa inyo? Bakit puro dugo ang mga kamay niyo? Sa susunod, huwag niyo na po kasing ilabas sa cabinet yung mga lumang pinggan, Manang Loling. No, tingnan niyo. Nadiskrasya patuloy kayo. Gusto ko lang namang ipagamit yung mga lumang pinggan sa magkakapatid. Paborito kasi nila yung mga pinggan na yan ng mga bata pa sila. Basta. Kapag may gusto kayong gawin, tawagin niyo muna ako para matulungan ko kayo na hindi kayo nadidisgrasya. O gaya ngayon, paano kayo makakapagtrabaho? May sugat ang mga kamay niyo. Hindi ba nilagyan mo na ng gamot? Hindi maya-maya lang tuyo na mga sugat na ito. May pagluluto ko na ulit ang magkakapatid. Ay, nako. Bahala na nga kayo sa kakulitan niyo. Paulit-ulit na nga nila sinasabi sa inyo na huwag niyo na sila ipagluto dahil sa labas na nga lang sila kakain. Tiyan na nga kayo. Itutuloy ko na ilabahin ko. Hindi naman ako mananalo sa kakulitan ninyo eh. Plano tayo ng plano sa pagbebenta ng bahay at lote. Paano nga pala si Manang Loling? Bakit mo pa po problemahin si Manang Loling? Dapat nga pagkamatay ni Mama, umuwi na siya sa pamilya niya eh. Dahil wala na nga siyang pagsisilbihan dito. Oo nga, wala nga siyang pamilya. Tumandang dalaga na nga siya sa pagsisilbi mula kay Mama hanggang sa atin, di ba? Imposible namang wala siya kahit isang kamag-anak na mauuwian. Ganito, ang mabuti pa, pagkatapos ng bayaran sa bentahan ng lupa, bigyan na lang natin siya ng pera. Bahala na siya kung saan siya pupunta. O magkano naman ang ibibigay natin sa kanya? 20,000. Pwede. Malaking tulong na yun sa kanya. Manang Loling. Oh, hating gabi na po ah. Bakit hindi pa kayo natutulog? Wala kasi nang marinig ko ang pag-uusap ng magkakapatid tungkol sa pagbebenta sa bahay at lote na ito. Nagulo na isip ko. Ay, kaya nga po pala ako sumilip dito sa kwarto niyo ngayon para magpaalam na rin po sa inyo. Manang Loling, may bago na po akong malilipatan bilang kasambahay. O kayo po. Saan kayo pupunta? Ewan ko. Hindi ko alam. Kasi nga malaking bahay lang na ito ang tirahan ko. 15 taon pa lang ako, nandito na ako. Nagsisilbi na ako rito. Mula pa sa mga magulang nila hanggang sa kanilang magkakapatid. Ang dinig ko po sa bagong magmamay-ari nitong lupa, ipagigiba raw po kaagad ng malaking bahay para maumpisahan agad yung ipatatayo nilang convenience store. Ako, alam mo, sa malaking bahay na ito na buo, ang maraming alaala ng aking nakaraan. May masasaya, may malulungkot, mayroon ding masasakit. Pero para sa akin, mahalagang alaala ang lahat ng iyon. Mahalagang alaala. Na bigla na lang mabubura ngayon. Henry! Benji! Si Manang Loling! Wala raw sa kwarto niya, sabi ni Babit. Pati yung balutan niya ng mga damit. Ha? Wala na rin doon. Di wala na tayong problema. Kung sana pala siyang umalis eh. Hindi mo naiintindihan, Henry. Kailangan hanapin natin si Manang Loling. Kailangan maibalik natin siya rito sa malaking bahay. What? Nagbibiro ka ba, Mabel? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Mabel, ano to? Nandahil lang sa pagkawala ni Manang Loling, hindi na matutuloy ang pagbebenta natin sa bahay at lupa. Isipin mo, Mabel, ngayong araw ng bayaran ng bentahan. Paano ko sasabihin kay Elmo na umatras tayo? Anong mukhang iharap ko rin sa tao? Narinig niya kagabi ang pag-uusap natin tungkol sa lupa. Ano ngayon? Nakita ko siyang tumalikod umiiyak.
Ha? Alam ko nasaktan siya sa mga narinig niya. Kaya nga siya umalis eh. Dahil nasaktan siya. Kaya hayaan na natin siya, okay? Hindi niyo ba natatanong sa mga sarili niyo? Mula nang makatapos tayo ng pag-aaral, na magkatrabaho tayo, nang magkanya-kanya na tayo ng buhay dahil nagkaroon na tayo ng kanya-kanya rin pamilya, ngayon lang tayo muling tumuntong sa bahay na ito. Na ang intensyon pa natin, ibenta. Uy, Nung mamatay ang papa, nang mamatay rin si mama, hindi natin nakuha ang silipin ng mga labi nila. Dahil pare-pareho tayong abala sa mga bagay na pinili nating mas mahalaga kaysa sa kanila. Dahil hindi ganun kadali ang muwi rito mula sa Amerika. oo. Ako, nasa kalagitnaan ako ng business seminar ko sa Singapore ang mga panahon yon. Kaya paano ako makakauwi? Pero si Manang Loleng, hanggang sa huling sandali ni na mama at papa, hindi niya iniwan ang ating mga magulang. Siya ang nagpuno sa mga pagkukulang natin sa kanila. Siya ang nagpadama ng pagmamahal kina mama at papa na dapat sa ating mga anak nila manggagaling yun. Pero kailanman hindi natin nagawa. Mama Bel! Ayun o! Ayun po si Manong Loli! Nakaupo sa gilid ng bangketa! Sige, ipaparada ko lang tong kotse ha. Puntahan mo na agad. Sabihin mo, naghihintay ako dito sa sasakyan. Sinusundo ka mo natin siya. Sige po, ma'am. Bababa na po ako. Okay. Babet? Manong Loling! Tara na po umuwi sa malaking bahay. Teka, hindi ba kayo nabayaran sa bentahan ng bahay at lupa ng magkakapatid? Bakit pa ako uuwi roon? At saka ikaw rin, bakit pa tayo uuwi doon? Hindi na po ibebenta ni na Mama Bel ang bahay at lupa, Manong Loleng. Ha? Ang totoo po, ayun po sa kotse niya si Ma'am, oh. Hinihintay na po tayo. Talagang hinanap po namin kayo. Kaya tara na po. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinasabi mo, Babet. At alam niyo po ba, Manong Loleng? Magkakasama pa rin po tayo sa malaking bahay. Susweldohan po nila ako para alagaan po kayo. Ay, opo! Totoo po yung narinig nyo. Kinuha po ako ni Mama Bel bilang tagapag-alaga ninyo. Talaga ba, Babet? Hindi ba ako nananaginip lang sa mga naririnig ko? Hindi po. Totoo ba lahat yung mga sinasabi mo? Paano? Nandito na ulit si Manang Loleng sa malaking bahay. Pwede na siguro tayong umalis. Oo. Nagpaalam na rin ako kay Mabel eh. Sabi ko, tawagan na lang tayo. Ano man ang magiging pangangailangan ni Manang Loleng. Okay. Tara na. Okay. Babet, ano ba? Ano ba ako nakikita? Ako na itong dinidinigan mo eh. Naliligo rin naman kayo mamaya. Ay, ano ba? Kaya talaga paliliguan ko na rin kayo. Babet, sabi mo mo akong basahin. Giniginawa ko. Mabata ka. Paligo na lang ulit si Manang Loleng, nagiginaw nga ako. Ang mga kabutihang loob niyo sa nakaraan, Diyan. yun ang nagmulat sa akin. Tama na. Para ibalik namin magkakapatid ang lahat ng yun sa inyo. Babasahin din kita. Hindi biro po sa silbing imukol niyo sa aming pamilya. Dahil buong buhay niyo, sinakripisyo niyo sa amin. Napakapalad namin na dumating ang isang katulad niyo sa aming buhay.
Sa kanyang panahon, gaano nga ba kadaling tanggapin sa sarili ang isang kasalanan? Gayon din ang pakumbabang paghingi ng tawad. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan sa ating dunang sa kanyang panahon. Hi, Miss Beautiful. Talaga, Jobs? Lagi mo na lang akong tinatawag ng ganyan, kahit sa maraming tao. Uy, totoo namang maganda ka. Nako, tinutokso na tuloy ako ng mga nagpupunta ditong customer. Di ba buti? Lagi nila akong naipapaalala sa'yo. Jobs. Kasi, yun talaga ang gusto kong mangyari. Ang maalala mo rin ako lagi. Dahil lagi kitang naiisip. Para kang ang pere. Hindi ko makalimutan. Puro kang alokohan. Nicole, gusto kita. Sana, magustuhan mo rin ako. Asyang, gabi na. Bakit ala pa si Nicole? Kanina pa sarado yung karinderya ni Baran. Dumaan ako ron. Madalas ngang gabi na ko umuwi ang batang yung kulas eh. Tinanong mo ba siya kung bakit? Oo, hindi naman siya nagkaila. Bakit daw? Namamasyal daw sila na nobyo niyang si Japs. May nobyo na siya. At si Jobs. Kilala mo ba yun? Oo. Naku, Asyang. Pagsabihan mo si Nicole, ha? Nalayuan ang taong yun. Mapapahamak lang siya doon. Ano? O, di ba? Masarap. Oo, Jobs. Tama ka. Kaya sasama ka na lagi sa akin dito. Dito tayo score. Ay, wala ba tayong sabit dito? Wala. Akong bahala sa'yo, babe. Ha? Ay, ano ba? Ang likot-likot naman ng kamay mo. Syota naman kita eh. Ano ba? Kaya ayos lang yun. Kahit hawakan at halikan kita. Jobs. Ano? Hindi. Hindi totoong sinabi mo, Bolet. Sorry, Nicole. Pero hindi kita niloloko. Totoo sinabi ko. Hinuli ng mga pulis si Japs kahapon habang nagbebenta siya ng marijuana. Ha? Hindi na siya makakapunta rito ngayon. Si Jobs. Umalis din siya. Naniwan niya rin ako. Wala na pamilya ko. Oo, ganun nga. Sasaktan ako pag nakikita ko yung ganyan ka eh. Ako na lang. Ako na lang mahalin mo. Bolet. Nicole, matagal na kitang mahal. Ako na lang ipalit mo kay Japs. Pangako, hindi kita iiwan. Pwede ka ba naming makausap, Nicole? Po, tungkol po saan, Tata Kulas? Tungkol sa tomboy na si Bolet. Kayo ba may relasyon na? Opo. Bakit ka ba nagkakaganyan na bata ka? Nung una, sa lalaking adik ka pumatol. Ngayon naman, sa nasenggang tomboy. Tata Kulas, nanaa siyang... Natutuwa na sana kami na itinigil mo ng pagmamarihwana. Kaso, alak at sugal naman ang natutuhan mo kay Bolet.
Gusto ko lang naman po kasi maging masaya. Pero sa ginagawa mo, abay, sinisira mo yung buhay. Tama na magsaya ang tao. Ngunit nagiging masama ito kung sobra na. At mali na ang pamamaraang ginagawa sa pagsasaya. At isa pa, mali ang pakikipagrelasyon mo sa tomboy na yon. Sabihin mo nga sa amin, mahal mo ba siya? Hindi po, nalaas siya. Gusto ko lang po kasi lagi may makasama. Dahil natatakot po ako mag-isa. Nicole, huwag mong isiping nag-iisa ka. Narito kami. Handa kang tulungan at samahan. Tatakulas. Higit mong hangaring makasama ang Panginoon Diyos, Nicole. Dahil kapag nadana mo siya sa iyong puso, magiging maligaya ka. At makakaya mong harapin ang mga hamon ng buhay. Ano? Nicole, hindi. Huwag mo sabihin yan. Ulit. Ayoko magkahiwalay tayo. Sorry, Ol. Pero sasama na ako sa pag-alis dito. Ni Nanana Asya at Tata Kulas. Huwag. Huwag ka sumama sa kanila. Kaya naman kitang buhayan eh. Kahit hindi ka magtrabaho, basta dito ka lang sa akin. Kalimutan mo na lang ako. Please. Hayaan mong ayusin ko ang buhay ko. Sana, ayusin mo na rin ang iyong buhay. Layuan mo na ang alak at sugal. Mula pa nang sumama ka sa amin dito sa Pampanga, Nicole, parang lagi ka na lamang nag-iisip ng malalim. Nana Asya, Maaari ko bang malaman ang iniisip mo? patatawarin pa kaya ako ng Diyos? Pwede pa ba ako magtagumpay sa buhay? Kasi, ang dumi-dumi ko na. Ay, batang ito. Huwag mong pag-alinlanganan ang pagpapatawad ng Diyos. Kahit napakarami mo, kaya kanyang linisin. Nana Asya. Basta taos lamang sa puso ang iyong pagsisisi at paghahangad na magbagong buhay. Ang tanong nga lang, handa ka bang gawin yun? Opo. At salamat po sa inyo ni Tata Kulas. Salamat sa lagi niyong pagpapayo sa akin. Kumusta, Nicole? Ay, Kuya Julius, ikaw palang sinabi ni Nana Asya na bisita ko. Oo, kumusta ka na? Ito, may sarili ng beauty parlor. Nag-aral ako ng cosmetology dito at nung makaipon ako ng konti, minuksan ko itong parlor. 3 na nga yung tauhan ko eh. Natutuwa ako sa tagumpay mo, kapatid ko. Patawarin mo sana ako dahil iniwan kita noon. Kuya Julius, Tinalo ko ng kapusukan ko, kaya napabayaan kita. tapos na yun. Kalimutan na natin. Ang dapat natin pagtuunan ng pansin, ang bukas na darating. Salamat sa iyo. Kasama ko nga palang pamilya ko. Oh? Ito na kasi kung magtatrabaho sa Pampanga. Aba, di mabuti. Makakasama ko na kayo ngayon. Oo nga. Salamat kina Nana Asya at Tata Kulas. Ginabayan kanila sa panahong wala ako. Sa kanyang panahon, walang taong nakaalam sa oras ng pagdating ng sakuna sa kanyang buhay. Kaya naman marapat lamang ang laging pag-iingat. Ngunit paano nga ba ang tamang pag-iingat? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Richard sa ating dunang sa kanyang panahon. Aalis ka na ba, anak? Opo, Nay. Ay, nagluto ako ng paborito mong ulam. Oh? Naganda ako para mabaon mo.
Oh, heto. Salamat po. Marami na akong makakain. Makakatipid pa ako sa gastos. Bigyan mo rin ang pinsan mong si Johnny, ha? Total, marami naman yan. Opo. Sige po, alis na ako. Anak, huwag mong kalimutang manalangin bago ka umalis ng bahay, ha? Para ingatan ka ng Diyos. Totoo, anak. May bonus kayo ng pinsan mo sa katapusan nitong buwan? Opo, Nay. Nai-close kasi namin yung deal ng isang kliyente namin ni Richard. Kaya bibigyan kami ng bonus ni Ma'am Veronica. Ay, naku, mabuti naman. Ipagpasalamat mo yan sa Diyos, Johnny. Dahil pinagpapala niya kayo. Si Inay, magkapatid nga kayo ni Tita Brenda. Oo. Ganyan din ang sinabi niya sa amin ni Richard kanina. Ba, huwag mong tawanan yun, anak. Dahil magandang ugaliin ninyo yun. Natutuwa ang Diyos kung tayo ay laging nagpapasalamat at nananalangin sa Oh, Kanya. Nay. Bata pa lang ako, naririnig ko na yan sa inyo. Sana lang, huwag nyo nang ulit-ulitin. Nakakasawa ng pakinggan. Ibig niyong sabihin, ma'am, inalis niyo na po sa trabaho si Anton? Hindi naman, Efren. Pinagpahinga ko lang muna siya para maharap niya kung ano man ang problema niya. Pero hindi naman po affected ang trabaho niya ng kanyang problema. Dahil masipag pa rin siya, ma'am. Totoo yun, Richard. Trabaho lamang siya ng trabaho. Yun nga lang po, hindi siya nakikipag-usap sa aming lahat. Pero dati naman po hindi siya ganun. Yun din ang sabi sa akin ng iba niyong mga kasama dito. Kaya nga nung hindi niya ipagtapat ang gumugulo sa kanya, sinabi ko, magpahinga na muna siya. Na maasikaso niya kung ano man ang gumugulo sa isip niya. Ma'am, hindi po ba siya nagalit? Hindi naman. At saka niliwanag ko naman sa kanya na hindi ko siya tinatanggal sa trabaho niya. Kaya wala siyang dapat ikagalit. Sa wakas, nakasweldo na uli. Kayo bang magpinsan? Nakuha niyo na ang sweldo niyo? Siyempre naman. Di, gigimik tayo. Inom tayo. Sige, nang ma-relax naman tayo. O ikaw, Richard, sama ka na sa amin. Naku. Masarap ang pagkain sa pupuntahan namin. Kayo na lang, Efren. Alam mo namang hindi ako umiinom ng alak eh. Isa pa, may gagawin kami sa church. Meron kaming devotional prayer. Prayer na naman? Sige na nga. At baka sermonan mo pa kami. Buti na lang, Johnny. Hindi ka katulad itong pinsan mo. Bakit nangangalong mata ka, Ate Maura? Paano? Napuyat na naman ako sa kahihintay kay Johnny. Madaling araw na siyang umuwi. Lasing pa. Ay, ang anak mo talaga. Di hindi na naman siya nakapasok ngayon sa opisina. Ano pa nga ba? Ay, naku, mabuti ka nga, Brenda. Wala kang problema sa anak mo. Yan ang isa sa mga ipinagpapasalamat ko sa Diyos, ate. Dahil kahit maagang pumanaw ang asawa ko, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Tinulungan niya akong mapalaking mabait at simple si Richard ko. At higit sa lahat, mapanalangin din. May takot sa Diyos ang pamangkin ko. Kaya hindi siya naiimpluwensyahan ng paligid niya. Ay, nako. Sana maging ganyan din ang anak ko. Tapos na trabaho mo, pinsan? Oh, Johnny, ibinigay ko na nga kay Ma'am Veronica eh. Tiyak, natuwa na naman yun. Ang bilis mo kasi magtrabaho eh. Alam mo naman ako, nagtatrabaho ko. May nakakakita man o wala. Ibinigay ng Diyos sa akin ang trabahong ito. Kaya naman iniingatan ko. Napunta na naman ang usapan natin sa Diyos. Totoo lang naman ang sinasabi ko eh. Alam mo, para kang panatiko. Lahat na lang ng gagawin mo, sinasama mo Diyos. Dahil yun ang tama. Hindi ka ba makagagawa sa sarili mo lang?
Biro mo, pupunta ka lang dito sa office para magtrabaho, mananalangin ka pa. Wala namang masamang mangyayari sa atin dito. Ano yun? Ano yun? Putok ng baril. Parang may namamaril, Richard. Kailangan makapagtago tayo. Sa CR, mga kasama. Yun ang pinakamalapit na maaari natin pagtaguan. Di tayo, dali! Diretso! May namamaril. Ay, oo nga. Sino kaya yun? Pag nakalabas tayo rito at nakita ko siya, dila niya lang walang latay sa akin. Ren, huwag yan ang isipin mo. Higit ang mahalaga sa mga sandaling ito na tulungan tayo ng Diyos upang makaligtas sa panganib na ito. Tama si Pinsan Efren. Hindi birong nangyayaring ito sa opisina natin. Hindi natin alam kung sinong bigla na lamang namaril dito. Kaya nga, Diyos ko po. manalangin tayo ng taimtim upang maawa siya at pakinggan tayo. Oh, Diyos ko. Salamat. Natapos din ang gulo sa kumpanya ko. Ma'am Veronica, nasaktan po ba kayo? Hindi naman. Nakapagtago agad ako sa room ko eh. Sobrang natakot lang ako dahil sa pag-aamok ni Anton. Kayo, nasaktan ba kayo? Hindi rin po, ma'am. Nakapagtago po kami sa CR. Mabuti nga po't naisip ni Richard na doon kami magtago ng ibang mga kasama namin. Kaya wala pong tinamaan sa amin nang namaril si Anton. Friend, iniligtas tayo ng Diyos. Itinuro niya sa akin kung saan tayo dapat magtago. Tama si Richard Efren. At dininig ng Diyos ang panalangin namin habang nagtatago tayo. Dahil bago pa makapunta sa lugar natin si Anton, nabaril na siya ng mga pulis. Richard! Oh, Richard, anak ko! Ay, Tita Maura. Ay, salamat sa Diyos at ligtas kayong nakauwi dito. Johnny, anak. Nasaktan ka ba? Hindi po, inay. Narinig namin ni Ate Maura sa balita sa radyo ang pag-aamok na ginawa ng isang kasamahan niyo sa trabaho. Bakit ba siya nagkaganon? Hindi po namin alam, Nay. Maayos naman po siyang kausap nung pinagpahinga muna siya ni Ma'am Veronica sa trabaho. Pero wala na po si Anton. Nabaril po siya ng mga alagad ng batas. Masakit eh. Nang marinig namin ang balita, ganun na lang ang pagdalangin namin sa Diyos na iligtas kayong magpinsan. Yun din pong ginawa namin, Nay. At ngayon po, Tita Brenda, naniniwala na akong hindi dapat baliwalain at pag-alinlanganan ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil kaya niya tayong tulungan sa lahat ng sandali.